Patuloy ang ating chikahan on anything and everything about dogs. Kasama pa rin natin ang ating mga celebrity dog owners na sina Jelly, Jenica, Carl, Maybelline, and of course si Prince. Ayan, honey. At meron din tayo isa pang kasama sa ating studio. Oo. Aba, kailangan mo ng medical support pagdating sa mga aso. Correct. Kailangan natin may vet. Correct. Kaya gusto kong i-welcome si Dr. Andrew. Yes, welcome po! Eto na, para sa ating mga bisita, meron na kaming katanungan sa inyo. Kung tama ang sagot ninyo, meron kayong libreng treats for your doggies. Yes. At para malaman natin kung tama, aalamin natin kay Dr. Andrew kung tama ba ang inyong mga gagawin. Ano pag mali sagot namin? Hindi ka makakakuha ng treats. Okay, kapag nagsuka yung aso mo, ano yung dapat mong gawin? Give water. Water lang ng water. Water to No death. food, just Kung ayaw water. niya uminom ng water. Ay, baka mamatay siya pag hindi siya uminom. So anong gagawin mo? Tama, uminom siya. Gagawin mo lahat para uminom siya. So basta gagawin mo, hindi mo muna siya dalhin sa sa vet. Hindi mo na. Painumin muna. Painumin mo muna, tapos observe. Actually, there was one time, nangyari yan sa dog ko. Kasi meron siya noong fleas. So, meron siyang flea collar. Nakagat niya yung flea collar niya. Ay. Tapos, nagsuka. Tapos parang, ganun siya, hindi siya makahinga. Ganun, taranta ako. So, pagtawag ko sa vet, sabi niya, bigyan mo ng egg white. Oh. Tapos painumin mo ng water. Mamaya tanong natin kung bakit egg white. Okay. Ngayon, tanungin natin kay Doc. Kasi kapag nagsusuka sila, parang tao din lang sila, it can cause dehydration. And the first thing that we need to do is to rehydrate the dog. Okay. And we do that by giving water. At kung meron tayong mga electrolytes na powder sa bahay, pwede natin siyang dagdagan. So para mas ma-rehydrate yung mga nawawalang electrolytes sa Okay, katawan mga Pidgeolite, pwede ba yun sa kanila? Oo. Actually, pwede yung Pedialyte, ganun. Pwede Oo. natin siyang i-substitute sa mga electrolytes kapag wala tayo ng mga electrolytes na pang dogs. Doc, may sinabi si Jelly na egg whites. Yung egg white kasi, it coats the digestive lining of the dog's intestine. So what it does, it coats the lining and it prevents absorption of that chemical that the dog ingested. Ayan naman pala. Ayun. Dahil tama So, ka. tama ang kanyang sagot. Doc Foodie! Okay, kay Jenica naman. Kapag naglalagasan ang balahibo ng aso, anong dapat gawin? Alam mo, kasi minsan, siguro feeling ko lang sa kinakain nila yon. Pwedeng allergic sila dun sa food na kinakain nila. Or, pwede rin na due to weather. Okay. Weather changes, ganyan. Kasi most dogs naman are meant to shed Oo. Maliban na lang, kapag nakakita na ako ng patches, yung nakikita ko na yung skin, that's the time na I bring my dog to the vet. Pero habang wala pa, ay okay lang yun. Normal yun. Ayan, Doc Andrew, tama ba ang sagot ni Jen? Well, actually, yes, tama yun. Kapag napansin niya na may mga patches na, yung tinatawag nating alopecia, which is the area na wala na talagang balahibo, that would be the time when it's abnormal. So, kapag nakakita na tayo ng mga alopecia, ng mga patches, it would be better that we bring the dog to the vet kasi posible tayong mahawa kasi may mga ibang skin diseases ang dogs na pwede nating pwede tayong mahawa sa mga dogs. Ayan na, dahil tama ka, meron ka ding treat! Okay, susunod natin si Carl. Okay, Carl. Matamlay ang iyong aso, walang gana kumain. Ano kaya ang problema niya? Sa akin, siguro dadalhin ko na lang sa vet. Yes, Doc. that's very correct. Tama yun. Kasi ang isang problema natin sa mga alaga nating dogs is that hindi nila po pwedeng sabihin kung ano na talagang nararamdaman nila. So usually, kaya namin nire-recommend na dalhin na yung dog sa veterinarian kasi gagawa kami ng mga series of laboratory exams. And then we also do organ test like we test the liver. Tapos we also do urinalysis. Ang dami din palang procedure. Okay. Alright. So that's the best answer. Diretso sa vet. This is for you! Okay, para kay Maybelline naman. Ito na. Kapag may nakagat ang aso, ano ang unang dapat gawin sa aso mo? Sa aso ko. Sa aso mo dapat. Actually, nangyari yan sa akin kasi yung mabait naman yung aso ko. Diba? Aba. Golden Retriever. Ay, wag na. Pero nilalaro kasi siya ng mother-in-law ko. Ang nangyari, sumabit yung teeth niya. Hindi naman siya talaga kinagat, sumabit lang. Okay. So, tinawagan agad namin yung vet. Ang sabi sa amin ng vet, obserbahan yung mabuti yung aso. Okay. So, yun lang naman yung binanggit niya sa amin. Inobserbahan namin siya for the next 2 weeks. Wala naman nangyari sa kanya. Malikot pa rin siya. So, we assumed na okay lang siya. Hindi na namin siya dinala sa vet. Tama Okay, po ba? Doc Andrew, tama ba yun? Yes, actually, tama yun. No? Kailangan nating i-monitor yung dogs.
yung nakakagat na dog for at least 14 days. Kasi yung 14 days, yun yung incubation period ng rabies virus. So kapag yung aso, nag-positive siya sa rabies, so ibig sabihin magmamanifest yung mga clinical signs, there would be no way that the dog would still live. So ibig sabihin, the dog would die within 14 days if infected siya ng rabies virus. Okay, let's say, Doc, na kunwari, after 14 days, Namatay yung aso. Anong gagawin dun sa taong nakagat? Well, kasi ang protocol ngayon ng mga human doctors, once na may history ng dog bite, we always suggest or they recommend that we bring the patient to the human doctor. Oh, okay. Kasi may mga instances na kahit ilang 14 days na yung nakakalagpas or more than 14 days, minsan nagkakaroon pa ng cases na nagkakaroon ng infection sa rabies. Okay. Ayan, dahil sa tama ka, eto na, pasa-pasa na lang. Etong tanong para sa'yo, Prince. Ayan, Pressure! Yeah, ito Lahat very... sila tama eh. Oo, Oo, ito pressure. very standard itong tanong na to. Paano kung nagdudumi yung aso mo? Malapot at basa na talaga yung dumi niya. Parang Ano yung dapat LBM, ganun. Yun, Yes. yung sa tao, LBM. Oo. Sa bahay namin, every time na lagi nang dumudumi yung aso, laging sinasabi sa amin ng mama namin na painumin ng maligamgam, hindi naman masyadong mainit, hindi naman masyadong malamig, pero malinis na tubig dahil daw nade-dehydrate na yung aso. So yun ang first aid natin. Painumin natin painumin agad ng tubig. Agad. Ng marami. Maraming tubig. Doc! Doc Andrew, tama ba yun? Yes, actually, tama ulit yun. So, kapag kunwari, dumi siya ng dumi ng basa, ibig sabihin, madaming nawawalang fluid sa katawan niya. So, ang ginagawa natin kapag binibigyan natin ng tubig, pinapalitan natin yung mga nawawalang electrolytes. Para hindi siya ma-dehydrate ng bongga-bongga. tama. Pagkatapos, dali na lang kagad natin sa vet. Alright, thank you, Doc Andrew. Lahat kayo, tama. Sarap. Pasa-pasa na lang. Lahat sila ang gagaling tatay. Nakakuha sila lahat ng mga freebies. Anyway, mga kapuso, tutok lang. Ang ating mga bisitang may alagang bantay, may nagbabantay na sorpresa. Susunod na yan sa pagbalik ng Love ni Mister. Love ni Mrs. Nakakita ka naman dito? Yes po. Kaya mo yan, kaya mo yan. Ayan. Isang paa lang. Mahirap. Imbitado kayong makinig sa usapang Ian at Irving. It's her teacher's job. Alam ko anong totoo kaya pakitain sa'yo. Dati, bongga ang kanyang birthday party sa isla. Susurpresahin siya ng kakaibang happy-happy.